Sige mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, bro, itapik mo naman ng parisang boat 6-link kagaya ng split OPA, split INO, 6-link na kak, at ang kapares green OPA, split INO, 6-link na hen. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan about dito sa 6-link, mga kaibon, siguro si Sir nagpa-project siguro ng Lutino OPA. At ang ginamit niyang materyales, pareho sigurong 6-link mga kaibon. Or baka gusto ni Sir mag-project para makapagpalabas ng mga 6-link kagaya ng split OPA, split INO, 6-link na kak, at OPA hen, split INO, 6-link na hen. Mga kaibon, ang tinatawag na 6-link, nagmula po yan sa mga OPA line. Tanging OPA line lang po ang meron tayong tinatawag na 6-link sa mga nagiging inakay po nila. Ano ba ang parisan para maglabas ng mga 6-link na inakay? Ang parisan po na naglalabas ng 6-link na inakay, kagaya po ng pagpapares ng opaline cock at ang kapares normal na hen. Kapag po ganyan yung parisan po ninyo, lahat po ng inakay niyan 6-link po. Ang kagandahan dito sa parisan na kagaya po nitong nag-aanak ng 6-link, dahil po hindi muna kinakailangan ipa-DNA yung mga nagiging inakay nila, dahil kapag tiningnan mo lang po yung mga inakay po nila, alam mo na agad kung ano ang gender. Para doon sa mga kaibon natin na wala pang gaanong idea pag dating dito, ganito po yon. Halimbawa po, nagpares kayo ng opaline cock at ang kapares normal na hen. Kapag po naglabas po yan ng visual na opaline, ang gender po niyan automatic hen, sa madaling sabi. Halimbawa naman naglabas po ng non-visual opaline, hindi visual opaline, automatic po kak po yan. Ang magiging ID po nun, 6-link OPA hen, at yung isa naman na non-visual opaline, 6-link na kak, automatic po split OPA po yan. So yan po ang kagandahan sa 6-link, dahil kahit na baguhan ka pa lang, medyo may idea ka lang about dito ng konti, tapos nagkaroon ka ng parisan na ganito, nakita mo yung inakay na visual opaline to, automatic hen yan. Kapag hindi visual, non-visual, tandaan automatic kak po yan, split OPA yon, 6-link kak. So yan po ang kagandahan sa 6-link mga kaibon. Talagang hindi mo na kayo na kailangan ng DNA, dahil alam mo na agad kung anong gender kapag tiningnan po ninyo. Ngayon, magpa-project tayo ng 6-link na inakay na meron namang dugong ino, kagaya siguro nitong tinatanong sa atin ni Sir. Ano ba ang pwede nating pagparisin para makapagpalabas tayo ng opaline, 6-link na hen, split ino, at 6-link cock, split opa, split ino. So ito po ang dapat nating pagparisin mga kaibon kung nagpa-project tayo about dito sa project Lutino OPA na magmumula doon sa parent na 6-link. Ngayon, ang pagpaparisin po natin mga kaibon, magparis po tayo ng opaline cock. Yung opaline cock nang yan, iparis po natin yan sa Lutino na hen. Kapag po nagkaroon niya ng inakay, bali magiging dalawa na po ang karga ng mga inakay po nila. Maglalabas po yan ng visual 6-link OPA hen, split INO, at maglalabas din po yan ng 6-link cock, split OPA, split INO. So yung inakay nang yan, pwedeng-pwede na sa project Lutino OPA, dahil po meron ka ng split OPA na cock, split INO, at meron ka ng OPA hen, split INO. So pwedeng-pwede na sa project Lutino OPA. Ngayon, kung hindi po kayo nagbabangga ng magkapatid, at kung maiiwasan natin yung pagbabangga ng magkapatid, maiwasan natin, ganito po ang gawin ninyo. Magsabay po kayo ng project.
Mag-project po kayo ng dalawa. Doon sa isang parisan, ganun din ang magiging parisan po ninyo para lahat ng magiging painakay po ninyo puro 6 link split ino. Ngayon magpares kayo ng sa kabila, for example, opaline cock, ipares sa Lutino na hen, sa kabila naman ganun din. Opaline cock at ang kapares Lutino na hen. Ngayon kapag nagkaroon sila ng inakay, yung mga inakay yun ang pagbanggain po ninyo para sa project Lutino Opa, at least hindi kayo nagbangga ng magkapatid. So yan po ang dapat nating gawin. So doon sa kaibon natin, kung sana po nasagot ko po ng maayos yung katanungan po ninyo. Ganito po ang pinagmulan ng 6 link at ganito po ang pagpa-project tungkol dito sa 6 link para makapag-project tayo ng Lutino Opa gamit yung mga 6 link na painakay. So maraming salamat po doon sa kaibon natin na nagtanong. So yan po yung una na katanungan. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon. Good day sir, as lang po ano ang magandang parisan na makakapagpalabas ng Cremino Opaline at Lutino Opaline? Salamat po, sana masagot. So sa pagpa-project ng for example sa Lutino, pwede yun na una nating topic about 6 link. Pwede yun sa mga project Lutino Opa. Ang ganong klaseng project, goods po yan. Maganda po yan na talagang sigurado ang karga dahil galing sa 6 link. Kaya okay na okay po yan sa mga project na Lutino Opa. Kung sa Cremino naman, pagpa-project ng Cremino Opaline, magpares lang po kayo ng for example back to back par blue opaline split ino. So yan po, pwede yan maglabas ng Cremino Opaline sa visual. Pwede rin po yan maglabas ng albino bluetooth sa mga visual na opaline. Pwede rin po yan maglabas ng bluetooth possible split ino. Pwede po yan maglabas ng par blue possible split ino. Lahat po yan opa. So yan po ang pwede nating pagparisin. Kung sa mga halimbawa naman tungkol din dito sa 6 link tapos ang palalabasin natin ay Cremino Opaline, pwede kayong magpares mga kaibon. For example, magpares din kayo ng Opaline cock. Ngayon, ipares din ninyo sa Cremino na hen. Lahat ng magiging anak po niyan, 6 link din, naka-split na sa par blue, naka-split pa sa ino. So magiging anak po niyan 6 link opa hen, split ino, split par blue. 6 link cock, split opa, split ino, split par blue. So pwede nyo na po yung pagbanggain. Ganon din, magpares kayo ng dalawa sabay para hindi po kayo makapagpares ng magkapatid. Yan po, goods na goods po yan at talagang medyo abot kaya. So yan po mga kaibon, yung pangalawa. Pangatlong katanungan sa atin mga kaibon, bakit kaya ang pares ko di pa sila nag-meet? So dito, di natin alam, baka bata pa or baka wala sa kondisyon yung katawan or baka hindi pa sila ready para sa pag-mate. Ngayon, ang gagawin po ninyo, bigyan ko po kayo ng konting idea. Kung hindi pa nagme-mate tapos matagal na silang magkasama, ang gawin po ninyo, bigyan nyo po ng nesting material para makapagpugad sila. Dahil nag-aantay din po yan ng pugad nila na gagawin. Bigyan nyo po ng nesting material. Pangalawa, habang nagbibigay kayo ng nesting material dyan, mas maganda, purgahin po ninyo yung ibon. Sa pagpurga ng ibon, ganito po ang senaryong gagawin para sa mga kaibon natin dyan na gusto ring magpurga. Halimbawa po, bukas ninyo pupurgahin yung ibon. Dapat kanina na alas 3 ng hapon, tanggalin nyo na po yung painuman. Para kinabukasan, uhaw na uhaw po yan. Tanggalin nyo po dapat kaninang alas 3 yung painuman. Tapos kinabukasan po ng umaga, ang ibigay po ninyo, tanggalin nyo yung painuman at yung patukaan kaninang alas 3. Tapos kinaumagahan,
Una po ninyong ibigay yung tubig na merong pamorga. Ang ginagamit ko pong pamorga, hammer, yung liquid. Sa pares, 2 patak lang noon, tapos haluin po ninyo. Kinabukasan, mga alas 7, ibigay ninyo yung hammer na merong yung tubig na merong hammer. Kapag nakita po ninyong nakainom, dahil uhaw na uhaw po yan, goods na po yan mga kaibon. Mga 20 minutes or 10 minutes, isunod nyo na po yung patoka para makakain. So ganyan lang po ang gagawin po ninyo. Halimbawa, inabot na ng 4 hours yung tubig na merong pamorga. Pag inabot na ng 4 hours, palitan po ninyo. Mas maganda kung meron kayong probiotics. Yun po ang ibibigay po ninyo para po yung mga nailabas na good bacteria manumbalik sa katawan para hindi manibago yung alaga po natin. Mailabas lang niya yung mga bad bacteria talaga. Kagaya ng mga toxic bulabulate, yun lang ang mailabas niya. Maibalik yung good bacteria na na-release po ng alaga natin. Ngayon, kung wala kayong probiotics, pwede naman dextrose powder para mahimasmasan lang yung alaga natin. Dahil gamot po yan, malakas po ang dosage ng pamorga mga kaibon. Parang hinahalukay din kasi yan yung stamina ng alaga natin. Kaya importante po ang dalawang yan, probiotics. Kung walang probiotics, dextrose powder. So ganyan lang po ang gagawin po ninyo sa pagpupurga. Ngayon dahil napurga na po ninyo, nabigyan niya ng nesting material yung mga alaga po ninyo. Ang sunod po na senaryo, araw-araw, vitamins, tamang patoka, magbigay kayo 4 times or 3 times a day. Mas maganda, malunggay ang ibibigay po ninyo dyan sa mga alaga po ninyo. Maliban sa sanga, magbigay kayo ng dahon. Kung walang malunggay, mas maganda kangkong mga kaibon. Para at least yung nutrients na makukuha, mas maganda. So yan lang po ang dapat ninyong gawin. Ngayon, kung nagawa nyo ng mga yan, ito na ang panghuli. Huwag nyong bubulabugin yung ibon at huwag nyong ilalagay sa nabubulabog sila para makapag-focus doon sa pagmimate nila mga kaibon. Yan lang po ang tanging ninyong gagawin. Kapag hindi pa yan nagmate sa tinagal-tagal, huling option, biyakin nyo na po, baka ayaw nila sa isa't isa. So yan lang po ang dapat nating gawin. So yan po, panghuling katanungan sa atin mga kaibon. Pag parehas Lutino Opaline ba, puro Lutino Opaline na ang magiging anak? Planning to buy ng Lutino Opaline na pares. Sa ganitong klase, hindi porket pareho silang Lutino Opaline, hindi sila maglalabas ng ibang kulay. Kasi hindi rin natin masasabi. Mas maganda, kapag bibili ka, tanungin mo yung seller kung ano ang pinakang history ng parent. Dahil baka yung pinagmulan ng Lutino Opaline mo, baka naka-split yan sa blue. Or baka naman naka-split sa par blue, pareho yan. Or kaya naman kung pareho silang naka-split lang sa blue, yung Lutino Opaline mo, maglalabas po yan ng Lutino Opaline, maglalabas din po yan ng Albino Opaline. Kung naka-split naman sa par blue, yung Lutino Opaline mo, pareho silang naka-split sa par blue, pwede yan maglabas ng 3 klase ng ino, Lutino Opaline, Cremino Opaline, Albino Opaline. Pero kung walang naka-split sa kanila, solid green talaga. Walang naka-split po sa kanilang ibang kulay. Yung talagang pinakang parent nila solid green talaga, yung pinagmulan. Lahat po ng iaanak po niyan, puro po Lutino Opaline. Ang kagandahan dito sa mga talagang solid green, base sa karanasan ko, walang ibang naka-split. Kapag naglabas yan ng mga visual, napakaganda, puro sable talaga yung nilalabas niyan. Talagang doon talaga yung magaganda. So dapat bago tayo bumili, tanungin muna natin yung seller kung wala ba sa kanilang naka-split. Baka naka-split yan sa blue. Maglalabas kasi yan ng albino. Halimbawa naman, baka naka-split yan sa par blue, mas goods. Lalabas yan ng Cremino Opaline. So dapat alamin muna natin dahil hindi natin masasabi. Basta kung walang ibang naka-split sa kanilang kulay, puro green. Lahat ng anak po niyan, puro lang Lutino Opaline. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, maraming salamat po. Sana po nasagot ko ng maayos. Panghuli pala na dahil ang daming kaibon natin ang nagtatanong po sa akin kung paano daw mag-project
or paano daw makapagpalabas ng aqua. So mga kaibon, wala po akong ma-share sa inyo, pasensya na po. Hindi tayo pwedeng kumbaga di man tayo nagmamarunong, nagmamagaling tungkol dyan dahil wala naman tayong hawak na ganyang klase ng ibon. Kaya po pagpaumanhin nyo na po na wala po akong may bibigay sa inyong idea regarding sa pagpaproject, pagpapalabas ng ganyang klase ng ibon dahil po sa totoo lang wala po akong ganyan. Wala po akong aqua mga kaibon, kaya hindi ko po maibabahagi sa inyo kung paano tayo makapag-project niyan, paano tayo makapagpalabas ng ganyang klase ng mutation dahil wala rin po akong idea. Sa totoo lang po. Kaya doon sa mga kaibon natin, kasi ang dami talagang nagtatanong sa akin yan, ipagpaumanhin nyo na po mga kaibon. Ayoko naman gumawa-gawa lang ng kung ano-ano na masabi lang na may idea tayo. Ang sinishare ko kasi dito, base sa karanasan ko, wala akong hawak niyan. Paano ko masasabi yung karanasan ko regarding dyan? Nagpapakatotoo lang po ako mga kaibon. Kaya po, pasensya na mga kaibon. Hayaan nyo, sakali na magkaroon tayo niyan, agad-agad, wala akong itatago, isishare ko sa inyo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.